Happy first day of the week. Happy Sunday to each and everyone. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na nandito na ulit tayo sa unang araw ng Sanlinggo na tayo ay muling pag-aaral ng kanyang mga salita. It's May 26, entitled The Measure of Responsibility. So ano po bang itong sukat ng ating mga responsibilidad? So pag-aralan po natin ito. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So dito sa 1 John 1, mapapansin natin kapag tayo ay nagsasabi na tayo ay nakikiugnay sa ating Panginoon, ngunit tayo lumalakad sa suwail sa Kanya, lumalakad sa kadiliman, tayo ay nagsisinungaling lang at wala sa atin ang katotohanan. But kapag tayo ay lumalakad sa katotohanan, sa liwanag, na siya ay nasa liwanag, tayo ay kaugnay niya. At lilinisin tayo ng dugo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. The degree of light given is the measure of responsibility. The path to heaven will be made plain to all who are faithful in the use of the knowledge they may obtain in regard to the future life. Look at the first act of transgression in the Garden of Eden. So, ito yung degree ng ating ang liwanag, para masukat ang ating responsibilidad. Sukatin gaano tayo kaloyal sa ating Panginoon, dahil ang daan sa langit ay pinatag ng ating Panginoon upang ang lahat ng tapat na gustong dumaan doon, piliin na dumaan doon, ay makakadaan at makakamit nila ang kanilang eternal na destination, which is the future life, eternal life, mga kapatid. Tingnan natin, balikan natin yung unang pagtanggi o unang kasalanan ng ating mga magulang sa Garden of Eden. Tingnan natin. Look at the first act of transgression in the Garden of Eden. To Adam and Eve were plainly stated in the laws of paradise with the penalty for willful disobedience. They disobey, and disobedience brought its sure result, death entered the world. Dito nagsimula ang kamatayan ng tao. Bakit tayo namamatay? Tingnan natin, balikan natin yung pagkakasala ni Adan at Eva dahil nga sa kanilang hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Willful disobedience, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan talaga, mga kapatid. Kaya pumasok ang kamatayan sa mundong ito. Transgression is disobedience to the commands of God. Had these commands always been obeyed, there would have been no sin. The penalty of transgression is always death. Christ averted the immediate execution of the death sentence by giving His life for man. Tandaan natin, ang paglabag ay siyang kasalanan na naglabag tayo sa 10 utos ng Diyos, sa kanyang kautusan. At kinakailangan tong kautusan ng Diyos ay ating sundin. Hindi natin baliwalain upang hindi tayo magkaroon ng kasalanan. Ngunit nga, meron tayong sinful nature, kaya parang normal na lang din sa taong magkasala. Pero hindi po yan ang basihan para tuloy-tuloy na po tayong magkasala. Binigyan na tayo ng Panginoon ng halimbawa para natin masunod ang kanyang kalooban. Ang kanyang batas ay itinanim na sa ating mga puso para atin itong malakaran. Binayaran na po ni Kristo ang ating mga kasalanan sa kanyang dugo. At kinakailangan tayong kumilos, gumawa na naaayon na sa kanyang kalooban. Dahil nga, tayong kinuha ng kaaway, ninakaw ng kaaway sa kiliran ng Panginoon, pwede po tayong makabalik sa Panginoon dahil tayo ibinarayaran na ng dugo ni Kristo na siyang magbibigay buhay sa tao. Transgression is disobedience to the commands of God. Had these commands always been obeyed, there would... Alright. Sabi pa dyan, justice requires that men shall have light. And it also requires that he who refuses to walk in the heaven-given light, the giving of which caused the death of the Son of God, must receive punishment. Kapag hinahayaan natin ang sakripisyo ni Kristo, hindi natin binibigyan ng halaga, binabaliwala lamang natin, ang hustisya nagre-require talaga na bawat liwanag na natatanggap ng tao, required na talaga na tanggapin ito. Ngunit kapag kanila itong tinanggihan, ang liwanag na ito,
at hindi sila lalakad sa katwiran ni Kristo, dahil kahit na binigyan sila ng panahon, ang pinagkaloob na anak ng Diyos, kailanman na hindi na mamamatay ulit. Hindi na siya magsasakripisyo ulit para sa atin. At tayo ay makakatanggap ng punishment. Kapag pinayaan natin, pinabayaan, naging pabaya po tayo sa mga inialok ng Panginoon na kaligtasan sa bawat isa sa atin. It is a principle of justice that the guilt of the sinner shall be proportionate to the knowledge given, but not used or used in a wrong way. God expects human beings to walk in the light, to testify before angels and before man that they acknowledge Christ as the great propitiation for sin and that they respect His sacrifice as their greatest blessing. So dito mapapansin natin na ang prinsipyo ng hustisya ng kasalanan ay talagang nawa ay malaman ito ng makasalanan at gamitin niya ang biyaya ng Diyos para mawala ang kanyang kasalanan. At ang Diyos ay nagbigay na nga sa atin ng panahon para ito pagsisisihan at mabago. At ang bawat liwanag ay kinakailangan nating malakaran. At ito yung nagte-testify before angels and before men na ang kalooban ng Diyos, ang kaalaman ni Kristo ay ating dakilang kailangan ding malaman upang ang kasalanan ay ating matanggihan at tayo ay may malaking respeto sa kanyang sakripisyo at magbibigay ito ng dakilang biyaya, pagpapala sa atin. For time and for eternity, the sacrifice of the Son of God to save the fallen race will have a binding claim on men. If God had failed to act His part, if He had not fully revealed His will, if He had given human beings any reason for neglecting the great salvation, man might plead ignorance as a valid excuse. So sa panahon na sa pangwalang hanggan, ang sakripisyo ni Kristo ay talagang para sa mga nahulog na mga tao. At kinakailangan itong tanggapin ng tao, pagsisisihan ng kanilang mga kasalanan at tanggapin si Kristo na lakaran nila ito ng tapat. At ang Diyos ay kailanman ay hindi siya na-failure sa pag-act na siya nga ang ating dakilang halimbawa. Pinagkalooban niya na tayo ng pagpapala para ma-reveal sa atin ang kanyang kalooban. At katungkulan na ng tao na tanggapin ito dahil maraming nagne-neglect, maraming nagiging pabaya sa dakilang kaligtasan na nawa ay nagiging excuse na lang sa mga tao. Hindi po ito excuse sa atin. Huwag po nating i-ignore ang ating kaligtasan, mga kapatid, kasi nga malaki itong sakripisyo sa ating Panginoon. At ang panahon na ngayon, tayo ay maihanda sa dakilang araw ng Diyos. But He has made the way plain. He would have all men to be saved. To some is given greater light than to others. Each will be judged by the light given him. God designed that you should cherish as sacred the light given you. Kahit na minsan tayo ay nahihirapan sa daan na ito, nalalaman natin na ang pagsunod sa ating Panginoon ay hindi po mabigat. Binigyan na tayo, pinatag niya na ang daan para tayo ay makalakad at masunod natin ang kanyang kalooban. At ang lahat ng taong lalakad dito ay maliligtas. At ito yung dakilang liwanag na kinakailangan din nating ibahagi sa mga tao, lalo na kapag alam natin ito. Nawa ay malakaran natin ito. Upang ang mga liwanag na ito ang siyang hahatol sa atin according din sa ating mga gawa. Kaya nga dinisenyo ng Diyos ito sa atin para makamit natin at malakaran ang mga sagradong liwanag na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay bigyan natin ng lugar ang salita ng Diyos at ang kanyang kautusan ay isang sukatan kung paano natin gagamitin o susunod o paano tayo magiging tapat sa kanyang kalooban. At sa bawat hakbang nating nilalakaran, nawa ay bigyan tayo ng panahon at pagkakataon. Bigyan niya tayo ng kaalaman upang mas malawak pa nating maintindihan ang kanyang mga salita. At anuman ang liwanag, kahit napakaliit, ay dapat natin itong lakaran upang hindi tayo mawala sa landas ng buhay. Kaya muli, happy Sunday to each and everyone, and God bless po sa ating lahat.